Bahagi ng buhay ang mga unos at bagyo. Subalit, kailangang maging bahagi rin ng buhay si Jesus na kayang pahupain ang lahat ng ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay calmness. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa Paris, France. At sana may mga followers tayo, mga Pilipino na ma-meet dito. Mag-message lang po kayo kung kayo ay nandyan lang sa paligid. And I will upload sa ibang video yung makaganapan dito po sa Paris, France. At yung mga religious sites na binibisita po namin as preparation for the International Conference on Clergy Ongoing Formation sa Vatican. Mga kapatid, lahat naman tayo dumadaan sa mga unos, mga bagyo ng buhay. Ito yung problema natin, ito yung mga challenges na kinakaharap natin, mga difficulties. At alam niyo po, bahagi ng buhay ito. Sino ba naman tao ang hindi nakakaranas na magkaroon ng problema? Sino ba namang tao ang never in life na hindi nakaranas ng mga difficulties, ng mga hirap at mga pasakit sa buhay? I think it's part of being human. They are all part of being human. Bahagi ng buhay yun na tanggapin na natin na talagang merong dumaraan at dumarating na mga bagyo at unos sa buhay natin. Kaya lang, iba-iba ng signal Minsan signal number 1, minsan signal number 2, minsan signal number 4. Minsan hindi lang basta signal number 4. Meron pang nag-storm surge, Talagang minsan ang hirap sa buhay. Minsan kapag nandun tayo sa ganung sitwasyon, we don't know sometimes the way out. Sometimes we do not know how to survive. At kinakailangan natin ng tulong ng mga taong mas capable, mas malakas, at may kakayanang tumulong sa atin. Dito sa ating gospel, narinig natin ang kwento tungkol sa pagtawid nila sa kabilang ibayo ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad, and suddenly, sila'y humarap sa malakas na unos. And Jesus
was sleeping. Ang lakas-lakas ng bagyo, ang lakas-lakas ng alon, ng hangin. Tapos si Jesus, ang sarap ng tulog. Para bang, hello. Siguro kung tayo yun, Ako, taga Pulilio Island ako eh. Kumbaga, madalas na naranasan ko na pagtatawid ng dagat, may malalaking alon. Talaga namang mahirap matulog. Hindi ka talaga makakatulog, no? Pero si Jesus dito ang sarap ng tulog. Kaya nga, nang gisingin siya ng kanyang mga alagad, abay, ang tanong nila, Panginoon, baliwala ba sa iyo na kami mapahamak? Minsan ito yung tanong natin sa buhay. Kapag marami tayong problema, kapag binabagyo tayo at inuunos ng mga hirap at pasakit at problema sa buhay, ito yung tanong natin sa Diyos, di ba? Kapag tayo nagdarasal. Panginoon, nakikinig ka ba? Bakit parang tulog ka? Wala ka bang pakialam sa akin? Wala ka bang pagmamahal? Akala ko ba ganito ka? Akala ko ba ganun ka? Ang dami nating hinaing sa Diyos. But you know, it's all right. It's all right. Pero, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ni Jesus. Tingnan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Always remember that Jesus has the power over the storm, the strong winds, and the waves. Kung nahirapan tayo, kung nabibigatan tayo, kung natatakot tayo sa buhay, ito yung mga oras at pagkakataon na mas kailangan natin si Jesus. Hindi awayin siya, kundi humingi ng tulong sa Kanya na pahupain ang bagyo. Lalo na yung bagyo sa ating isip at sa ating kalooban. Yung sobrang pag-aalala natin, sobrang pagkatakot natin sa buhay, dahil hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari. The fear of the unknown. Minsan, mas lalong nagpapahirap at nagbibigay sa atin ng pagkabagaba. Yung salitang tiwala. Kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, lalong-lalo na yung mga bagay na feeling natin, hindi na natin kaya. Nararamdaman natin yun dahil tinuturuan tayo ng Diyos. Isuko mo, ipagkatiwala mo yung mga pangamba mo, yung mga takot mo, mga pasakit mo. Kapag natutunan nating ipagkatiwala yon, isuko iyon sa Diyos, doon lamang magkakaroon ng kapanatagan. Doon lamang papayapa ang bagyo at unos sa ating buhay. Mga kapatid, isuko natin para pumayapa ang mga bagyo sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo upang humupa at pumayapa ang mga unos sa buhay namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.